Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, napansin niyo ba, kapag maayos ang lahat sa iyong buhay, bigla-bigla may darating isang karanasan na sinisira ang ating tuwa at kapayapaan. Bago pa lang ang pagkabili mo ng sasakyan, babanggain ka. Napakasaya naman ang pagsasama niyo mag-asawa. May manunukso sa kanya. Maayos kang nagtatrabaho. May naninira sa'yo. Napakalakas mo naman. Healthy living ka nga. Bigla-bigla, magkakaroon ka ng sakit. Mga kapatid, natin sisihin ng Diyos sa mga masamang nangyayari sa atin. Pero tingnan natin na mga bagay na yan ay galing sa masama. Huwag mong hahayaan na manatili ang lungkot sa iyong puso. Huwag mo lalabanan din ng masama na mag-isa. Tayo muling lumapit sa Diyos. Dahil kung tayo ay tatahimik, mananalangin, magtitiwala sa Kanya, ipaglalaban tayo ng Diyos. Tutulungan tayo ng Panginoon. Ipagkakaloob ng may kapal ang grasya na kailangan natin para magtagumpay tayo sa mga masamang karanasan na ating pinagdadaanan. Sa mga pagkakataon na kung saan sumuko tayo, nawalan tayo ng tiwala sa Kanya, nanatili tayo sa ating lungkot, tayo naghinakit sa Diyos. Hilingin natin muli ang Kanyang awa, Kanyang pagpapatawad, para makita tayong karapat-dapat minsan pa makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapin, subaybayan, upang makita namin ang dapat gampanan. At para rito ay magkaroon kami ng kakayanan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, matapos kumain sa silo, malungkot na nagtindig si Ana at nanalangin sa templo. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng templo si saserdoteng Eling. Buong pait na lumuluha si Ana at iintim na nanalangin sa Panginoon. Ganito ang kanyang panalangin. Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung diringgin ninyo ang inyong abang alipin at inyong kahahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, bagkus ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo habang siya ay nabubuhay.
Hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok. Habang nananalangin si Ana, pinagmamasdan siya ni Eli. Kumikibot ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig. Sapagkat siya'y nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya'y lasing. Kaya lumapit ito at sinabi, "Tama na yan, umuwi ka muna. Matulog ka para mawala ang pagkalasing mo." "Hindi po ako lasing," sagot ni Ana. Hindi po ako tumitikim ng alak. Ako po'y aping-api at idinudulog ko lamang sa Panginoon ang aking kalagayan. Huwag po ninyong ipalagay na napakababa ng pagkababae ng inyong alipin. Inihihinga ko po lamang ang aking damdamin. Dahil dito, sinabi ni Eli, "Magpatuloy kang mapayapa at naway ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang iyong hinihingi." Sumagot si Ana, "Magkatotoo po sana ang inyong magandang hangarin para sa akin." Pagkasabi niyo'y, nagtindig siya at kumain. Wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Kinabukasan, maagang maaga silang sumamba sa Panginoon at umuwi na sa Rama pagkatapos. Sinipingan ni Elkana si Ana at dininig ng Panginoon ang dalangin nito. Naglihi siya at dumating ang araw na siya'y nagsilang ng isang sanggol na lalaking. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, "Siya'y kaloob sa akin ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Ang dating baog nagsilang ng mga anak at ang maraming supling ay salungkot na sadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba. Mahahangos sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Mayahanay ninyo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Alleluia, alleluia, alleluia,
Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa lungsod ng Capernaum sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla naman pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan na masamang espiritu at sumigaw. Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal mula sa Diyos. Ngunit inutos ni Jesus sa masamang espiritu, tumahimik ka, lumabas ka sa kanya. Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nagilalas ang lahat kaya't sila'y nagtanungan, ano ito? Bagong aral? Nautusan niya pati ang mga masamang espiritu. At sinunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Bakit ba natin sinisisi ang Diyos minsan kapag may masamang nangyayari sa atin? Why do we always blame God for the bad things that are happening to us? Kapag bumagsak sa board exam, may maririnig kang nagsasabi, nagdasal naman ako eh. Nagnovena pa ako kay St. Jude. Pumunta pa ako sa Manawag. Bakit hindi ako pumasa? Kapag nasira ang relasyon at ang kasal, may nagrereklamo, sinasabi sa kanilang panalangin, Lord, di ba, hiningi ko siya sa iyo. Bakit mo naman hinayaan na magkaganito ang asawa ko? Kapag naman nawala ng trabaho, tinatanong din sa Diyos, Lord, bakit ngayon pa? Ang dami naming gastusin at kailangan sa bahay. Kapag naman nagkasakit, sasabihin naman, unfair ang Diyos. Ganyan po ang aking narinig minsan, galing sa isang magulang, nagluluksa siya. Bigla pong pumanaw yung kanyang anak. At sabi nitong magulang, habang siya'y umiiyak, bakit ibibigay pa sa akin ng Diyos yung matagal na naming hinihingi, Father, na magkaanak kami? At pagkatapos, kukunin lang pala niya sa amin ito. Hindi ba parang pinaglalaroan lang kami ng Diyos? Normal lang po ang masaktan. Okay lang naman na magalit sa Diyos kung yan talaga ang totoo mong nararamdaman. Pero kapatid, tanungin niyo po ang inyong mga sarili. Kasalanan ba talaga ng Diyos kapag may masama na nangyayari sa iyo? O baka naman mas madaling maghanap lang ng sisihin kaysa sa harapin natin ang katotohanan na minsan kasalanan talaga natin. Di po ba? My dear friends, don't blame God for the bad things that are happening in your life. Blame the evil that is present in you, in others, and in the world. Blame the devil. Blame the demon. Blame the evil spirit because the evil one wants to destroy your peace and happiness. Ano po ang kagustuhan ng Diyos para sa atin? Ang maging masaya. At ang demonyo, ang kalaban ng Diyos, anong kagustuhan niya? Ang kabaliktaran ng kagustuhan ng Panginoon. Nagagalit, naiinis ang demonyo kapag nakikita niyang masaya tayo. Kaya nga, gagawin niya ang lahat para masira ang tuwa mo. Amen? Sa Ebanghelyo po natin ngayon, napansin natin ito. Sa pinakabanal na araw, ang Sabat, isa sa mga pinakabanal na lugar, ang sinagoga. Pero nandun po ang masamang espiritu. Ibig sabihin,
kahit na banal ang araw, kahit na banal ang lugar, kahit na nagpapakabanal ka, hindi garantiya yan na hindi ka susubukan ng kasamaan. Because evil will always target what is holy. Sabi po sa ating ebanghelyo, in their synagogue was a man with an unclean spirit. Nasaan daw po yung masamang espiritu? Wala sa palengke, wala sa inuman, wala sa sugalan, nandoon sa sambahan. Bakit po? Dahil ayaw ng demonyo sa banal. Kung nasaan ang kapayapaan, doon manggugulo ang masama. Kung nasa ng mga taong gustong magbago at mapalapit sa Diyos, doon maninira at lalaban ang masama. Kaya kapag nagsimula kang magsimba ulit, mararamdaman mo, tatamarin ka. Di po ba? Kapag mag-umpisa ka ng mag-diet, mag-exercise, magpaka-healthy, makakatanggap ka ng text message, tara, mag-eat all you can tayo. Kapag naman nagtitipid ka, makakakita ka, sale sa mall. Kapag pinipili mo ng magbago, bigla may manunukso. Hindi ibig sabihin, masama ka na. Ang ibig sabihin lang nito, may mahalaga kang pinoprotektahan. At yan ang puntirya, yan ang gustong makuha ng masama. Tandaan niyo po ang demonyo ay parang magnanakaw. Hindi naman papasukan ng magnanakaw ang bahay na walang laman. Di po ba? A thief will always destroy a safe if there is something valuable inside. Ganyan din sa ating po mga tao. Di naman tayo guguluhin ng demonyo ng masama kung wala namang mahalaga sa atin, kung hindi tayo mahalaga sa Diyos. Di po ba? Kaya ang tanong, paano natin lalabanan ang masama kapag sinisira na niya ang ating tuwa? How to deal with the evil that tries to destroy our health, our happiness, and our holiness? Two things that we should remember. First, do not argue, do not negotiate, do not entertain with the evil one. Ang sabi po ng masamang espiritu kay Jesus, narinig nyo sa Ebanghelyo, what have you to do with us, Jesus of Nazareth? Kilalang ating Panginoon, kinakausap si Jesus. Pero pansin nyo po ba, balikan nyo, basahin nyo, nakipag-usap ba si Jesus dito sa masamang espiritu? Sumagot ba ang Panginoon dito sa sinasabi ng demonyo? Nakipagdebate pa ang ating Panginoon sa kanya? Nakipag-negotiate ba siya? Hindi. Amen? Isang salita lang po ang sinabi ng ating Panginoon. Quiet! Come out of him! Tumahimik ka! Lumabas ka sa kanya! Wala na pakikipag-usap. Bakit? Dahil kapag kinausap mo ang kasamaan, mananatili yan. Papasukan kanyan. Paano nyo po mapapatigil ang isang asong kumakahol ng kumakahol? Paano mo mapapatahimik ang isang asong napakaingay? Sisigawan mo ba? Papaluin mo ba? Babatuhin mo ba? No. You just ignore that very loud animal. Kung gusto mong mapatigil yung maingay na aso, hayaan mo lang siya. Pag mo papansinin, mapapagod din yan. Amen? Yan po ang sabi sa atin, tinuro ni Padre Pio. Ang masama ay para daw isang mabangis na aso, pero nakatali ito. Kakahol ng kakahol, mag-iingay na mag-iingay, tatakutin ka, para bang kakagatin ka, pero hindi ka naman maaabot niyan eh. Pero kung papansinin mo, hindi titigil yan. Basta't ignore mo lang, mapapagod din, tatahimik din, hihinto din yan. Kaya, umpisahan niyo po ha, wag mo nang sasabihin sa iyong bisyo, last na lang. Hindi totoo yun. Paulit-ulit mo na lang sinasabi, last bottle na lang, last stick na lang, last bet na lang. Pag sinasabi mo yan, ini-entertain mo pa ang tukso. Amen? Huwag ka na mangangatwiran. Isang chat na lang sa kanya. Tatapusin ko na. Magpapaalam lang ako. Magkikita lang kami para may closure kami.
Ayun, nagkita na naman. May nangyari na naman. Di po ba? Hindi pwedeng sabihin mo, isang tingin na lang sa tukso. Delikado kapag sinasabi mong, konti lang, tikim lang, sandali lang. Dahil binibigyan mo ng puwang, espasyo, another chance ang masama para makapasok sa buhay mo. Baka hindi mo mamalayan, nasisira na pala ang iyong kapayapaan. Ang demonyo, hindi po nilalabanan sa diskusyon. Ang masama ay natatalo, nalalabanan natin sa desisyon. At kung nahihirapan kang magdesisyon, piliin ang mabuti. Patulong tayo sa Diyos. Suko natin ang ating kalayaan sa Diyos. Habang hawak natin ang ating kalayaan, talagang magkakamali tayo. Surrender yourself to God. God will direct you to what is good and holy. Amen? But secondly and lastly, how to fight the evil one? Through silence, prayer, and authority. The gospel said that Jesus taught with one having authority. Hindi po sigaw ang nagpaalis sa demonyo. Hindi po galit. Hindi po lakas ng boses. Ito po ay kapangyarihan. Authority is what has driven the evil spirit. At saan nanggaling ang kapangyarihan ni Jesus? Sa katahimikan, sa panalangin, sa kanyang ugnayan sa Diyos Ama, sa kanyang tiwala sa kanyang Ama. Tandaan niyo po, hindi naman lahat ng laban kailangan ng paliwanag. May mga laban na kailangan ng paninindigan at panalangin. Amen? If you want to win the spiritual battle, you must pray. You must stand your ground on what is good. Remember that evil is loud. It is aggressive. It is arrogant. But prayer, it is quiet. It is humble. It is unstoppable. Yan ang sabi po ni Padre Pio din. Our greatest weapon against evil is prayer. The more that you pray, the more you will win. If you will not pray, you are already losing the battle. Amen? Kaya, ano man ang struggle mo ngayon, sabihin mo yan sa panalangin. Tama na, galit. Tama na, yung mga maling relasyon. Tama na sa takot at pagdududa. Kapag pinili mo ang panalangin, kesa sa pagrereklamo din, mapapaalis mo ano man ang masama na nandyan sa puso mo. Amen? Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Hindi ang Diyos ang sumisira sa mga plano mo, sa panaginip mo, sa kapayapaan mo. Minsan, hindi rin naman ang ibang tao ang naninira sa iyong tuwa. Kadalasan, ang kasamaan ang nanggugulo. Pero huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Kung ang demonyo tumahimik nga sa salita ng ating Panginoong Jesucristo, mas mananahimik siya kapag pinili mo na manalangin, tumindig, at kapag sinabi mo rin, tama na. Ask for the grace to say, enough is enough. Ibigay mo ang puso mo kay Jesus. Huwag mo nang titignan ang kasamaan. Dahil pag ang puso mo, ang loob mo ay nasa Diyos, mapupuno yan ng kanyang salita. At ang salita ng Diyos ang magiging sandata at lakas mo. Amen? Magdasal po tayo na magpasalamat tayo palagi sa Diyos sa napakaraming mga biyaya na ating tinatanggap dahil ang lahat ng mabuti ay galing sa Diyos. Huwag mo sisihin ang Diyos sa mga masamang nangyayari sa iyong buhay. Tumahimik tayo, manalangin tayo araw-araw para maitabuhin natin ang masama sa ating buhay sa tulong ng Diyos. At diyan mananatili, magtatagal ang tuwa at ang kapayapaan ng Panginoon. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at labanan ang mga kasamaan
Sa ating panahon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno sa daigdig, naway isulong ang kabutihan sa kani-kanyang gobyerno at maging maalab sa pagbabaklas ng kasamaan sa lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway hindi manghinawa sa ating buhay panalangin upang hindi manaig sa ating buhay ang masamang espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, nagbubunyi kami sa yaman ng iyong pag-ibig sa amin. Pakatatagin mo ang iyong kapangyarihan sa amin at samahan mo kami sa landas ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Aming ating alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuring inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, iyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala ng aming hiling. Pagpapala ng aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay at sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapating ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandaang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwaan sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong paghiliw iyong pinapahintulot, na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa
Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyo ang kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Bread by your hands was
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Pagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, wag po kayong matutokso, nasisihin niyo ang Diyos kapag may masamang nangyayari sa inyo. Palagi tayong magpasalamat. Palagi tayong magpuri. Palagi tayong manalangin at maging masaya. Kasi kahit na mga pagsubok at paghihirap natin ay paghuhubog sa atin para tayo maging mas matatag, maging mas mabuti, at maging mas banal. In our endurance of the pains and challenges, we are being formed and shaped to become holy, to become like God. Si Jesus, nagpasan ng krus, pero ni minsan hindi niya minura, sinisi, hindi siya nagalit sa kanyang ama. Palagi lang siyang nagtiwala. Tandaan niyo, bakit kayo ay sinisira ng masama? Dahil meron siyang gustong makuha, manakaw. Yan ang ating tuwa. Kaya nga, napangiti ko po yung aking kaibigan. Iniiyakan niya yung mister niya dahil daw po ito ay nilandi ng ibang babae. Pagkakita ko doon sa mister niya, pagkagwapo naman pala, sabi ko. Kasalanan mo yan. Pumili ka ng gwapo. Kung ang napangasawa mong pangit, hindi ka mag-aalala na landian ng ibang babae, di ba? Na dapat masaya ka na merong umaaligid na ibang babae dahil gwapo yung asawa mo, sabi ko. Ganyan ang masama. Kaya sinisira ang ating buhay, pinapasukan tayo ng masama dahil meron tayong kayamanan na hawak. Yan ang kabanalan ng Diyos. Yan ang kabutihan na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Pero paano natin malalabanan ang masama? Two things. First, you must learn to ignore the evil one. Huwag mo kakausapin, huwag mo papansinin. But second, you must have the authority, the power to say, stop. Enough is enough. And you could only have that power if you have become strong in prayer. Always pray to have the power to fight the evil one. You cannot fight the evil one by yourself. Ang aking pong habilin sa inyo, di lang yung magdasal, pero sanayin yung inyong sarili. Huwag pansinin ang tukso at ang masama. Yan ang pagkukulang natin. Kung ano yung masama, yun yung pinapansin natin. Sa mga bad news pa lang, sa social media, sa mga fake news pa lang, ini-entertain na natin. Buti pa yung paninira, chismis tungkol sa'yo, palagi mong pinakikinggan, palagi mong iniisip, hindi ka makatulog. Pero nakakalimutan natin bigyan ng pansin at atensyon yung mga grasya at pagpapala na binibigay ng Diyos sa atin. May we learn to ignore what is bad and evil, and may we give attention to what is good, to what is holy. May we learn to celebrate God's grace of love every day in our life. Kung bibigyan mo ng pansin, mabuti ang pagpapala ng Diyos at ignore mo yung masama, diyan ka araw-araw magiging masaya at payapa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y pagpalain ng Diyos makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.